Guys, ito yung Tecno Pova 6 Pro na may AMOLED display with 120Hz na refresh rate, naka MediaTek Dimensity 6080, at ang pinaka nagustuhan ko dito yung battery, 6,000 mAh capacity ng battery, at meron tong bypass charging. Sa camera, meron tong 108 na main camera, sa selfie camera naman 32 megapixel front facing camera. Kaya samahan nyo ako sa video nito, mag-test tayo ng mga games kung anong kaya ba ng Tecno Pova 6 Pro. I-check natin yung performance, pati na rin yung temperature. Kaya sa mga bago, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell icon para sa magandang unboxing reviews, bagong kaalaman at kataruntaduhan sa channel na to. So like, comment, tsaka subscribe lang. You guys need to subscribe to Paul Techs TV. Paul is a friend and he creates awesome videos. Let's get him to cross 100k subscribers. Please subscribe to his channel. Okay, habang ginagawa ko tong video nito, wala akong idea kung anong presyo nito. Pero yung Tecno Pova 5 Pro nung nakaraan, parang nasa 7,000 lang siya. Pero ngayon, kung below 10,000 pesos lang to, actually sulit na. Kasi naka-AMOLED display ka na. Tapos meron tong IP53 rating, dust tsaka splash resistant. Ibig sabihin na mabasa ng konti o maulanan, okay na okay pa rin yung phone natin. So kung lalampas to ng mga 12,000, medyo alanganin kasi meron tayong Tecno Camon 20 Pro 5G at saka Tecno Camon 20S Pro 5G. So mas maganda at mas malakas yung chipset nun compare dito na naka MediaTek Dimensity 6080 lang. Guys, yung MediaTek Dimensity 6080 halos katumbas lang yan ng G99. Hindi masyadong kalakasan talaga. Pero pag-usapan natin lahat yan mamaya kung ano talagang performance nito at kung ano yung mga kaya niyang games at kakalkalin talaga natin ng sobra. So tinest ko rin yung bypass charging nito kung gumagana ba at umiinit ba habang gumagamit tayo ng bypass charging. Mamaya masagot lahat yan. So yung box muna natin, sa box meron tayong ganito, parang collaboration siya ng Farlight 84. May nakalagay dyan na 24GB of RAM tapos 256GB of storage. Actually 12GB of RAM lang yan. Yung additional na 12GB of RAM parang gimmick lang yon, hindi masyadong totoo o talagang hindi gumagana sa mga phone na ganito. Extension RAM ang tawag doon o kaya memory extension, pero hindi gumagana talaga yon. Sa loob ng box meron tayong case dito. Actually maganda yung case nito, may pagka-transparent siya para makita natin yung kabuuan ng phone at hindi siya matatakpan. Actually nagugustuhan ko yung case nito, maganda yung case niya at matibay siya. Then meron tayong SIM ejector pin, Type-C cable, mga documentation, at meron nga tayong 70 watts na fast charging dito. Wala pa isang oras, full charge ka na. So ganun siya kabilis. Sa design ng phone naman may pagka sci-fi effecto, parang futuristic talaga yung datingan niya. Sobrang ganda talaga. Tapos may mga umiilaw-ilaw dito dun sa isang camera niya, may bilog dyan, at may pagka-wide dito sa LED lights niya. Hindi siya RGB, puti lang yung makukuha natin dito, pero marami naman tayong pagpipilian na effects. Actually sobrang dami talaga. Depende na lang kung ano yung magugustuhan nyo dito. Ang tawag ng Tecno dito is the dynamic light effect. So pwede to sa mga calls, notifications, music, tapos intelligent connection, may mga party mode, charging, games, at saka kahit na taking photos, pati sa startup natin. So marami tayong pagpipilian ng mga settings dito, kayo na lang bahala. Pero ang pinaka nagustuhan ko dito yung Fusion. So ganyan yung itsura niya. Sobrang kulit talaga ng back panel niya, yung mga small details. So sobrang dami naglalaro dito sa back panel. Ang nakuha natin dito is green, pero mas nagugustuhan ko dito yung gray color, pero hindi tayo nakatanggap ng ganun. Then sa baba naman meron tong speaker, Type-C port, microphone at isang headphone jack. Sa taas naman meron tayong anti-noise cancelling microphone, isang speaker, tapos meron tayong infrared sensor para sa remote control, which is hindi ako nakakita ng applications dito para sa remote control natin, pero siguro kung magda-download tayo magagamit natin yung remote control nito o yung infrared sensor niya sa taas. So kakaiba to para sa mga gatong entry level na phones. Ngayon lang ako nakakita ng mga Infinix na phones na meron ng infrared sensor sa taas. Then sa kabilang side naman meron tayong SIM card 3 dito at expandable yung storage niya. Sa kabilang side yung power button, tapos yung volume rocker at yung fingerprint scanner natin in display na siya. At mabilis naman, hindi naman siya ganun kabilisan, no, masyadong accurate, pero diba at least in display na siya sa mga ganung entry level. At isa pang nagustuhan ko dito yung display, ang ninipis lang talaga ng mga bezel, almost bezel-less na siya, lalong lalo na sa mga gilid. So sa materials na ginamit ng phone na to is made of plastic, pero napaka-premium niyang tignan at napaka-premium niyang hawakan. So nagugustuhan ko yung overall na body nito, pati yung display, at malit lang yung selfie camera nito. So ngayon, dito medyo magkakatalo sa phone na to kasi yung ginamit na chipset dito is the MediaTek Dimensity 6080. Alam naman ng iba yan na hindi naman talaga kalakasan ng 6080
6080 na to at malapit-lapit talaga yung performance nito sa MediaTek Helio G99. So para malaman nyo kung anong performance ng phone na to sa MediaTek Dimensity 6080 dito sa Tecno Pova 6 Pro, eto muna yung Antutu score natin, nasa 400,000 lang, which is yan talaga yung makukuha natin sa 6080. Pero dito sa CPU throttling na tinest natin, nag-throttle to ng 92% sa max performance niya. So sa nakikita ko maganda naman, pero yung average na nakuha lang natin dito is nasa 158,000 lang. At sabi ko nga, ibang kwento yan sa actual gaming. Ngayon, mag-umpisa tayo dito sa Mobile Legends. Kung di ako nagkakamali, yung Infinix Zero 2023 5G, naka-ultra na yung settings noon dun sa Mobile Legends. Pero dito ang nakuha lang natin sa frame rate niya is nasa high, although yung graphics nito is nasa ultra na. Pero alam ko dun sa Infinix Zero 2023 5G na naka MediaTek Dimensity 6080 din, ang nakuha natin doon is parang ultra na. So bago pa lang kasi yung phone na to, baka ma-optimize pa o mas madagdagan pa yung settings nito. Sinubukan ko na rin mag-appeal dito para lumitaw yung ultra graphics natin dito, pero hindi siya lumitaw. So ngayon, habang naglalaro ako dito, 16 minutes ako naglalaro, okay na okay siya, parang nasa 58 to 59 FPS habang sa first game, hanggang sa 9 minutes talagang smooth naman siya sa 60 FPS, 58 to 60. Pero pag tungtong niya ng 9 minutes hanggang sa matapos yung laro, nag-stay na lang to ng 52 to 54 FPS. So yan lang yung nakukuha natin. Although nararamdaman ko rin na medyo umiinit siya at kapansin-pansin talaga yung speaker nito na hindi masyadong kagandaan talaga. Sobrang nipis. Hindi siya magandang pakinggan para sa akin. Yun lang yung napansin ko. Pero meron yatang certifications to ng mga Iris Audio. Siguro sa headset mo lang siya mararamdaman. At isa pa pala, medyo nakalimutan ko, may kasama pala tong headphone. So hindi naman masyadong kagandaan yung headphone nito, pero at least meron tayo dito. So ngayon, dito sa Mobile Legends, habang naglalaro ako dito, okay naman siya actually kahit 52-54. Hindi naman ako nakaramdam na major frame drops talaga. Yun nga lang talaga, dun sa 9 minutes to 16 minutes mark, nag-stay lang talaga siya sa 52 to 54 FPS. Hindi ko alam kung bakit. At pagkatapos ng isang laro, 44 degrees Celsius yung nakuha ko. Which is okay pa rin, at least hindi tayo nakakuha ng mga 46 to 47 at masabi ko na wala siyang heating issue. So yun lang yung nakuha natin. Siguro maghintay tayo ng konting optimization dito para makalaro tayo ng ultra sa Mobile Legends. At ngayon, medyo na-curious ako dito sa bypass charging niya. Although sa mga tinest ko kasi na may bypass charging like yung mga Tecno Camon 20 Pro 5G at Infinix Note 30 VIP, nung ginamit ko yun habang naglalaro ako na merong bypass charging o nakasaksak talaga yung cable ko para sa charging niya, medyo uminit yung phone na yun. Parang umangat ng mga 46 to 47. So dito i-check natin kung gumagana ba yung bypass charging ito. Nag-start ako dito ng 88% at sa paglalaro ko pa rin dito sa Mobile Legends, same pa rin yung settings. Sa first minute ko nakakuha ako ng mga 60 pa rin yan. Then after mga 6 minutes lang, bumaba na siya to 42 to 44 katulad siya kanina. Pero kanina parang nasa 9 minutes ako nung naramdaman ko yung 52 to 54. Pero dito 6 minutes lang. At ang kagandahan dito hanggang sa matapos yung laro, talagang dito sa laro na to medyo nabawag tayo at hindi tayo nakalaban. Kahit dun sa unang game ko hindi ako nakalaban na masyado doon at lagi tayong talo. So hindi naman laging panalo. Dito pagkatapos ng isang laro, mga 15 minutes din yon, ang nakuha kong temperature 44 degrees Celsius. Ngayon naisip ko na gumagana yung bypass charging nito at same pa rin yung nakuha kong percentage na 88%. Sa pag-check ko rin dun sa port, actually dun sa port medyo umiinit yung part na yon, 42 degrees Celsius lang din. Dun sa una kong game kanina, nasa 42 degrees Celsius lang din yung port no, as in talagang pareho lang. Ang masabi ko ngayon dito na gumagana po yung bypass charging nito at hindi po siya nagiinit. Actually, goods na goods yun. Okay, ano ba naman ng Mobile Legends, di ba? So, itest natin sa Genshin Impact. Actually, dito sa Genshin Impact, nasa highest settings tayo dito. Alam nyo naman na kapag nag-test tayo, highest settings talaga. Kahit entry level talagang pinahirapan ko. Pero malay mo, di ba, gumana. Pero dito sa Genshin Impact, hindi niya talaga kinaya. Nakakuha tayo dito ng mga 25 to 28. As in talagang hirap na hirap yung GPU nito. Hindi talaga maganda yung nakikita ko. Actually, hirap na hirap siya. Then, nung nilagay ko dito sa lowest settings, nasa 60 FPS, umpisa, nakakuha naman ako ng mga 30 to 40.
Pero kapag may clash naman, nasa 1920 tsaka 30. Actually, masakit na talaga siya sa mata. Talagang sobrang daming frame drops na naramdaman ko dito sa Genshin Impact kahit nasa lowest settings tayo dito. So kung gagamitin siguro natin ng phone cooler, pwede, pero depende. Medyo nahirapan talaga ang MediaTek 6080 ngayon dito sa Genshin Impact. At pagkatapos ng isang laro, medyo nagulat ako, umabot siya ng 46 degrees Celsius. Ganun siya kainit. So hindi natin masyadong malaro to, o hindi talaga tayo makakapaglaro dito sa Genshin Impact. Huwag kayong umasa na maganda yung playing natin dito sa Genshin Impact pagdating dito sa Tecno POVA 6 Pro. Sa Mirror 4 naman, hindi niya rin kaya dito sa high settings. Nakakuha tayo dito ng mga 8 hanggang 10 FPS lang. Sobrang lupit nun. As in talagang hindi niya kinakaya. So gulong-gulo talaga yung GPU nito, hindi niya talaga kaya. Pero nung nilagay ko sa lowest settings, actually playable na siya. Nasa 40, 30, 28 FPS. Pero napapansin ko na nahihirapan pa rin kapag naglalakad tayo, kapag may bagong mapa, bumaba yung frames per seconds nito at hindi niya masyadong kinakaya. Actually kahit sa mga lowest settings, medyo hirap pa rin siya. Sa Call of Duty Mobile naman, yung graphics lang na nakuha natin dito is nasa medium, yung frame rate naman is nasa high, at napansin ko yung gyroscope nito okay na okay siya at accurate naman. Dito nakakuha lang tayo ng 39 frame per second habang naglalaro ako dito, at minsan naman hindi siya masyadong stable, nakakuha ako ng mga 28 to 29 minsan tsaka 39. Actually paikot-ikot lang din siya doon at hindi siya masyadong stable. So pagkatapos ng isang laro, ang nakuha ko temperature dito is nasa 43 degrees Celsius. Sa Wild Rift naman, dito medyo okay na yung paglalaro ko dito sa umpisa. Ang settings natin dito nasa 120 talaga. Tapos yung graphics nasa high tayo. Una nakakuha ko ng 120, then nung clash nasa 70, 80 to 100. Umiikot lang din yung frames per seconds nito sa mga ganyang laro. At medyo nag-dip to ng mga 40 to 50 at umaangat naman siya. Actually doon ako nagugulat na hindi siya nag-stay sa isang frames per seconds, unlike dun sa Mobile Legends na nag-stay siya ng 52 to 54 FPS. Pero dito kasi sa umpisa 120 to 100, nung sa last minute na mga 70, mga 50, 60, mga ganun na lang nakukuha ko. Kahit na naglalakad ako, wala akong kalaban dito. So medyo hirap pa rin siya. Pero masabi ko naman na nakakuha ako ng magandang FPS dito kasi tumataas naman siya kumpara ko dun sa Mobile Legends na nag-stay lang siya sa 52 to 54. Dito naman sa PUBG Mobile, yung graphics natin dito nilagay ko lang sa smooth para makakuha tayo ng ultra frame rate dito. Pero ang nakuha ko lang sa PUBG Mobile 30 FPS lang. So hanggang sa matapos yung laro, yan lang yung nakukuha natin. Sa Roblox naman, playable naman to sa Roblox. Depende kung saan ka papasok. Pero ang nakukuha kong frame dito is nasa 30 to 40 FPS. At yun yung performance ng phone na to sa 6080. Siguro mga lowest settings, medium settings, kayang-kaya naman. Sa mga highest graphics na mga laro, hindi niya talaga kakayanin. At huwag talaga kayong umasa na maganda sa paglalaro to. Medyo nadismaya talaga ako. Konting optimization pa, pwede na siguro sa Mobile Legends, PUBG, Call of Duty Mobile. Pero sa high settings, tagilid talaga. At dito naman sa game space niya, meron tayong ganyang itsura. Actually, maganda yung game space nito. At may mga settings dito. Nandito rin yung bypass charging natin, pati yung mga threshold. Kayo na lang balang mag-settings dyan. Then meron din tong graphics enhancement kung anong color ang gusto mo. At meron din tayong mga voice changer at marami pang mga settings. Pero ang pinaka nagustuhan ko dito sa mga Infinix tsaka Tecno, meron tayong resurrection timer. Kapag lumabas tayo sa isang game, may titignan tayo mga notifications, mga message. Meron tayong countdown timer dito para kung sakaling mabubuhay ka na, at least mapindot mo siya, babalik ka dun sa game na yon. So sobrang ganda ng features na to. Nakikita ko lang sa mga Infinix tsaka Tecno na phones. Pagdating naman sa display, napakalaki ng display nito. 6.7 inches AMOLED display with 120Hz na refresh rate. As in talagang panalong panalo, palong palo. Then meron tayong 1300 nits brightness dito. At maganda po talaga yung mga bezel nito, manipis lang. Unlike dun sa POVA 5 Pro na medyo IPS display lang yon. Tapos makapal po yung chin nun. Dito manipis po yung chin. At manipis po talaga yung mga bezel niya dun sa top, dun sa gilid. So panalong panalo po yung display nito kasi naka-AMOLED display na, black is black talaga, vibrant yung colors. At maganda po talaga siyang tignan. At lalong lalo na sa Netflix, makakapanood po tayo ng Full HD dahil yung certification nito is nasa L1 na. So okay na okay yan. At least hindi tayo nasa level 3, diba? So kung panood lang ng mga movies, social media at kung ano-ano pa,
okay na okay po yung display nito kasi naka-AMOLED display na tayo. At swak na swak to sa mga delivery riders natin kasi yung nits brightness to is nasa 1300 nits. Ibig sabihin kahit sa arawan, maliwanag po to. So okay na okay po siya sa mga delivery rider natin, mga Foodpanda, Lalamove, Grab at kung ano-ano pa. So pasok na pasok po sa inyo to kahit sa arawan magagamit nyo siya. At may dynamic port tayo dito na parang dun sa iPhone na dynamic island. So meron tayong ganito mga gamit natin sa face unlock, sa call, tsaka sa recorder at tsaka dun sa charging animation. So parang iPhone siya, no? Meron tayong ganitong features. Pagdating naman sa camera niya, dito siya bumawi talaga. Sobrang ganda ng camera nito sa ganitong presyo. Kung nasa 10,000 nga lang to o 11,000, panalong panalo na to. Kasi yung camera nito malinaw tapos detalye yung makukuha natin. Although hindi naman talaga siya ganun ka-detailed talaga, pero kung ikukumpara ko sa mga nakaraan na phone na mga entry level, sobrang panalo ng camera nito. At may mga portrait mode pa tayo dito na magamit. Although hindi rin siya perfect sa portrait, may mga edges na medyo natitira talaga pero konting-konti lang, hindi mo talaga siya mahalata. Unlike nga dun sa Tecno Pova 5 Pro na pangit yung portrait camera nun, dito talagang maasa natin yung portrait camera. Hindi naman rin siya yung parang bokeh-bokeh talaga. At least meron tayong ganitong features pagdating sa camera. Yung mga details nandun naman, yung color medyo konting adjust lang siguro okay na. Konting-konti lang. Pero sa nakakita ko, sobrang satisfied ako sa pagkakulay blue niya tsaka sa kulay green. As in talagang maganda pagdating sa photos. As in talagang nakukuha niya yung kulay na gusto ko na ipopost muna lang. Konting-konting adjust nga lang. So panalong panalo to sa arawan. At kahit sa low light condition, okay na okay din to. Kasi maganda pa rin yung image processing ng phone na to. Sa selfie camera naman, although maganda yung main camera niya, hindi masyadong kagandaan yung selfie camera nito. Medyo nagkukulang ako ng kulay dito, pero yung detalye nandun naman. Maganda rin yung front facing camera niya, nagkukulang lang ako ng konting kulay. Pero pagdating dito sa video, meron tayong 2K at 30 FPS lang, wala tayong 4K, which is given na yun para sa akin. Yun nga lang, habang naglalakad tayo, ganyan yung makukuha natin, magalaw po talaga at hindi siya stable. Doon nagkukulang talaga yung mga Infinix tsaka Tecno pagdating sa mga stabilization ng camera nila. Sobrang galaw po talaga. Pero kung steady video, hindi tayo masyadong magalaw, steady lang talaga tayo, malinaw naman siya. Nandun naman yung detalye na magugustuhan din natin. At kung ayaw nyo naman gamitin yung 2K at 30 FPS, 1080p at 60 FPS naman meron po dito. Yun nga lang, same lang din kapag naglalakad, magalaw din po siya. Pero yung detalye na nakikita ko dito, actually maganda naman siya. Hindi naman siya ganun ka perfecto talaga. Pero mas magagamit ko dito yung 1080p at 60 FPS kasi meron tayong 60 FPS nga. Mas nagugustuhan ko yung 60 FPS kasi smooth po siya compare sa mga 30 FPS lang kahit 2K pa yan. Sa front video naman, although maliwanag siya, yun nga lang kapag naglalakad tayo, wala talaga siyang stabilization. Pero yung detalye, nakukuha naman niya. Lalo na kung maganda yung sikat ng araw, makukuha naman niya kung ano yung mga gusto mong detalye dito sa video natin. At panalo naman sa akin kung steady video lang, magagamit mo talaga yung video nito. Wag lang talaga tayong maglalakad. So ayun, para sa akin, highly recommended ko siya kung bababa po siya ng 10,000 pesos. Kung above 10,000 pesos, 11 to 12,000. Meron kasi tayong Tecno Camon 20 Pro 5G na nasa 11,000 lang, 11,500. Yun po talaga kasi yung kakompetensya nito pagdating sa mga global market. So mahirapan po siya kapag nasa 12,000 pesos o 11,000 pesos. Kung below 10,000 pesos, highly recommended ko siya kasi maganda yung display, maganda yung camera. Although yung chipset na parang G99 na upgraded, pero dito sa phone na to kailangan pang optimize. Nakita nyo naman kung anong performance niya, medyo sablay talaga at hindi po siya stable halos na mga games na tinesko. So recommended ko siya kung below 10,000 pesos. Sobrang ganda rin talaga ng design. Yun nga lang, sabi ko nga dati, huwag kayo magpaloko sa design. Tumingin po tayo sa performance ng isang phone, kung ano talaga yung actual na performance niya. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.